Agarang serbisyo, tayo ang tulay. Tulong pandugtong para sa hamon ng buhay. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo. Ninya Corpus. Serbisyo agad, serbisyong sagad. Nagseserbisyo, Ninya Corpus. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Ninya Corpus, at Mix Busos. Hi, hello, good morning mga kapamin at mga kaserbisyo. Today is Idil Adha, May 27, 2026, Wednesday. Idil Adha po para po sa ating mga kapatid na Muslim, and the regular holiday po dito po sa Pilipinas. Actually, sa buong mundo, sineselebrate din yan in other parts of the world. Hi, hello, good morning mga kapamin at mga kaserbisyo. Mix Busos po. Hello ate, good morning. Good morning! Ako po si Maan Makapagal, mahalili kay Mareng Ateng. Ateng. Yun yung Corpus. Yan. Kumusta ba? Kumusta ba, Mare? Nasa Ang Fuji. gaganda ng mga litrato, mga pictures. Nasa likod ng Mount Fuji. Binubunyag na natin yung whereabouts ni Ninya Corpus no? Kumbaga, Yun na nga, ay holiday ngayon, apakaluwag ng kalsada. Pwede Totoo kang yan. magpiko. pwede ka magpiko. Oo, may drawing ka doon. Oo. Tapos may parating na truck. Oo, buti nga yung buti nga yung Mount Fuji kasi diyan po sa Japan, marami din po tayong mga kababayan sa Japan. Kapag masama ang panahon, nagtatago ang Mount Fuji. Para yung ating Mayon Volcano. Ganun May din. mood. May mood. May mood. Oo. Nasabi kapag nagpakita siya sa'yo ng buong buo, ay, diba, mag-wish ka. Mag-wish ka? Minsan nga daw may mood. Yung ba yung kasabi ng mga Bicolano? Baka iba sasabihin sa'yo ng mga Bicolano Ano? kapag magpakita sa'yo. Mamaya na lang off-air. Off-air na lang. Oo. Pero at least kay Ate Nina nagpakita yung Mount Fuji. Hindi nagtatago ang Mount Fuji, di ba? Diba? At ang swerte. Oo. Pero nasa Japan din, ang ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sabi ko nga, mag-cover ka na din, niloko ko pa. Oo nga. Oo. For a state nasa visit. Tokyo siya yata ngayon at kahapon ay una niyang hinarap ang ating mga Pinoy community doon. Siyempre, kinumusta yung ating mga OFW, marami rin. Marami. Sa Japan. Marami. Ko lang alam kung ilan. Pero siyempre, nasa sectors ng ano yan. Minsan, di ba nagtuturo sila? Oo, correct. Sa teaching. Oo. Meron ako nga Sa kaibigan. education. May kaibigan ako sa Tokyo, si Calvin Galgana. Si Boss Calvin Galgana, siya naman sa IT. Oo. Yan, Nasa Boss Calvin, hello. construction, nasa Oo. mga factories din. Correct. Oo, maraming mga sectors ng sa Japan ay nandoon ang ating mga kababayan. Tama. Siyempre, sabi mo nga kanina, walang traffic today. Ako ay galing south of Manila. Sukat na sukat ko yung oras. Talaga ba? Sukat yung oras. Talaga ba? Sukat, galing Oo, ako dahil. ng Alabang, Muntinlupa kanina. Kasi meron kaming takbo kanina ng aking running team. Batiin ko lang, shoutout ko lang ang The Ron Collective, Coach Ken Mendola, Coach Precious Aguilar, Doc Nonon Cuadro, Coach Ann Aniag, at syempre mga kasama ko kanina sila Joffrey, sila Joff, sila Doc Tommy, Mitch, at si Ed and si Justin. Kasi nagpapabati sila. Kasi kaninang breakfast namin, sabi ko, guys, I gotta go kasi babalik pa ako ng office. Pero kasi Papashoutout ngayon, sila. Hello, guys. tansyado mo pag holiday, di ba? Oo. Ay, 15 minutes lang yan. Oo. So, yun na, babagal-bagal ka. Ako naman, Hanggang 40 sa minutes. ma-realize mo, ay, nakao. Di ba? Late ka pa. Ako naman 40 minutes kanina, 40 minutes. 40 minutes. Sukat. West Service Road sa Sukat, tapos SLEX, tapos EDSA. Yung sinakyan ko ng TNVS, ang sabi ko, ang luwag ngayon, manong no, walang traffic. Sabi niya, ay opo, nakikita niyo yung mga nasa kalsada na yan. Mga nakapark na kotse. Mga TNVS yun. Correct. Kasi nga, bihira ang kanilang mga ano ngayon, parokyaano. Mga biyahe, pati mga motorcycle taxi, Baka MC maraming taxi. tao ngayon sa mall. Correct. Kanina, balita po kanina umaga, dyan po sa may bandang Libis Tunnel, may tumagilid na truck.
Oh, may tumagalid na truck kaya nag-cause po siya ng traffic. Pero okay na di ba? Nakita ko yung video na tinayo siya ulit Pagag as in wow. Pero we hope po. Yun nga, kapag mas maluwag ang kalsada, Exactly. yun ang tendency na mas maraming aksidente. Bakit? Magmamabilis ka Oo nga Kaya nga sa mga madaling araw yung mga aksidente. Kasi ang bilis mong magpatakbo. Di ba? Oo nga. Kaya mas ingat ka kapag maluwag Correct. ang kalsada. Pag traffic nga, hindi Correct. Mga ano lang, mga kiskisan lang ng yung mga bumpers. Oo nga Kasi syempre kapag maluwag, nag-average siguro ang speed mo ng minimum siguro 60 kilometers per hour. Pero usually kapag may traffic, mas mababa yan, 20 to 30. Yung 60, mabilis yun Oo. Mabilis yun. Kasi sa NAIA X60. Pero nakuha mo sa dashcam noong pandemic. Diba? Napaka-eerie. Yung Totoo walang tao talaga. Diba? Yung nung mga- kasagsagan ng pandemic, i-reminisce din natin dahil kumbaga mababa nga ang supply for fuel, umabot yan, 20 to 21 pesos per liter ang Yes. presyo ng petrolyo. Ngayon din, baka marami mga ating mga automotive vehicles, battery, check the battery, the lights, the oil, the water, the brakes, air, gas, engine, tires, and of course, ourselves. Importante na si Dennis Trillo, public naman yan pinost niya sa anak. kanyang social media yung kanyang anak nga Ano daw ba? Nakatulog daw. Parang, oo yata. Pero wishing him well, sir. And importante tayo nasa maayos na kondisyon always. Oo, Yes. tama So, yan. ingat sa pagmamaneho. Correct, Kaya yung correct. mga kababayan naman nating mga nagko-commute lang, ingat din. Oo, tingnan natin, di ba? Kailangan medyo alert ka din. Pagbaba ng jeep, pagsakay ng jeep, isa kasi biglang arangkada, alam mo yun? Boost. So, ingat po tayo sa lahat ng ating gagawin. Ayan. So today po, makakausap po natin actually ang ating question of the day dahil mainit-init pa rin po. Pero meron ng LPA, may bagyo na di ba? Yes. Pero still, sa mainit na panahon, ang ating question of the day, ilang baso ng tubig ang naiinom mo sa isang araw? Share mo na yan, 0919-278-3000. Mag-comment po kayo sa YouTube natin, DZMM Teleradio. At syempre sa Facebook, DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Kami po ay sabayang napapanood sa Signal Cable Channel 31. Syempre po sa Prime TV. Shoutout ko lang yung magulang ko. Dumaan ako sa mga magulang ko kanina. Nanonood sila ng mga ibang episodes ng Arangkada Balita. Ayan. Guess ba kapon si Attorney Barry? Attorney Barry Gutierrez. Oo, Sinong tsaka naabutan si, ko. Oo. dating senador, Richard Gordon. Ayun, oo. So napanood ko kanina, pinapanood nila yung episode ninyo kahapon with wow. Attorney Barry Gutierrez. Sabi ko, uy, Prime TV. Teka, Arangkada. Nanonood pala sila ng mga past episodes. Oo, ay, salamat naman. Oo. Pero Yan. sana maganda din yung talagang Oo. araw-araw. Actual araw-araw yan. Lagi silang nakaantabay sa news. Binabantayan nilang yung mga galawan sa Senado. Teka, itong tubig na tinatanong, Ayan. ikaw ba na monitor mo yung iniinom mo? Ako, dapat per liter. So, papakita ko Ilan ba po. talaga dapat? Ang rekomendasyon ng mga doktor, 2 to 3 liters per day. Ito namang aking, di ko naman papakita yung brand. Ito ay nasa 946 ml. Okay. So, mag-almost 1 liter. 1,000 1,000 ml is 1 liter. Oo, 1 liter. So, at least sa isang araw, 2 to 3 liters sa isang araw. Yan. Oo, so, nakaka-3 ganito na ako. Wala pang kalahating araw. Ako nga nabigyan ng yung Oo. hydration bottle Aha. na may alarm. Oh, talaga? Tapos meron pa mga app yan, di ba? Minsan. Ito yung sa mga sa shala-shala. Shala-shala. Talagang i-alarm ka nung phone. Uy. Pwede ka rin naman mag-ano sa phone, di ba? Type Pwede ko ka mag-alarm. yan. I-link mo naman. Oo, i-alarm mo yan. Di ba? Mag sabihin, nakalimutan ko uminom eh. Oo. Pwede mo namang i-set yung alarm Oo.
na yun nga, yun yung time na mag-iinom ka ng tubig. Mhm. 'Di ba? Gamitin mo yung phone mo fully, maximize mo. Pwede sa ganun 'yon. Kaya hindi yung sabihin na parang nakalimutan ko uminom. Ang hirap din yung mga nasa labas. Yes. Lalo yung ating mga kababayan. Yung iba, mga jeepney drivers, sila manong nagbabaon yan, nakikita ko galon. Galon. O, tricycle drivers doon, nakikita ko, may mga bote sa gilid. Oo, pero yun nga mga construction workers, talagang ibabaon mo yon. Dahil kung hindi, bibili ka eh. 'Di ba? Di tulad sa mga opisina, libre ang ating tubig. Innovation din yan sa technology ngayon, no? Kumbaga may mga Wi-Fi setting. So, ibig sabihin, baka yung water bottle mo, may Wi-Fi setting Yes, yan. naka-Bluetooth Naka-Bluetooth siya. Oo. So, parang may app na i-remind ka. May iba kasi umiilaw eh. Talaga, no? Umiilaw. Yung alarm nasa phone ko, pero umiilaw yung bottle. Nasa na nga pala. Nasa na nga pala. Baka merong meron ng voice prompt Uminom ka Man, uminom ka na. Oo, diba? Yun na nga. Minsan kasi mga gadget na yan, una-una ko lang nakakatuwaan eh. Tapos di ba minsan may tatamarin ka. Oo, tama. Tatamarin mo na rin gamitin. Pero yun nga, inom-inom po tayo. Hindi lang dahil mainit ang panahon. Pero dapat yan, di ba? Malamig, mainit, ay... Iwas dehydration. Oo. Dahil para sa Pilipinas, rin ma-flush mainit talaga. out yung mga Exactly. toxin Importante. sa ating katawan, sa kidney. Totoo yan. Diba? At maraming hindi mahilig uminom ng tubig. I know, Maraming hindi mahilig uminom ng tubig. At ang iba, Oo. juice. Yung parang, nag-juice na ako kanina, nag-soft drink na ako kanina. Hindi po Hindi iyon po yun counted. Tama ba? Hindi counted. Hindi counted, yun. oo. Sasabihin nila, tubig naman gawa yan. Ay, Oo. hindi po. Kailangan Yung po iba yung kasi, actual. ewan ko ba, Oo. ayaw nila ng tubig dahil ang tabang. Hindi, di ba? Totoo yun. Yung mga Oo, tao na wala parang daw gusto lasa. nila, may lasa Oo. yung iinumin. Oo nga eh. Diba? Yun nga eh. Kaso sa lasa, syempre, samot-saring mga contents yan eh. Mga ingredients. At syempre, Lalo yung mga, sugar. mga sports drink, hindi Oo. rin po counted yan. Oo. Mataas po sa sodium yan. Yes. Oo. Diba? Or kung talagang kakailanganin, make sure na samahan ng tubig Oo. after. Pero minsan kasi, kapag heavy yung sports activity mo, kailangan talaga. kailangan talagang ma-replenish eh. Ano yung tawag doon? Hydration. Electrolytes. Yung mga ganyan. Kailangan yan. Oo. Pero, hindi po yan lang. Correct. Oo. Hindi naman yan lang. Pinaka-healthy pa rin inumin Correct. ay tubig. Oo. At dahil mamaya-maan makakausap po natin ang isang nutritionist, dietitian para pa rin makakwentuhan natin tungkol po sa nutrition and hydration. Kahit summer pa rin, pero syempre sa Pilipinas, all year round mainit. At mamaya po makakausap po natin kumbaga ang topic po natin mamaya is a water conservation campaign ng DENR. Yan po ang Wag Patak Saya. Oo, tubig! Tubig pala ang ating theme. Ang theme ng ating episode today. Swerte nga din yung mga hindi talaga, di ba dati nag-rotation pa yan, mawawalan ka ng tubig. 90s. Yung mga lugar correct. na talagang walang patak ng tubig, talagang pila-pila balde, di ba? Na Papadeliver ka pa. mag-iigib. Oo, tama. Oo. Pero parang hindi natin naranasan or baka yung iba nating mga kababayan talaga na may mga lugar kasing mahina yung tubig, di ba? Di ba? Oo, sa Central Luzon. Oo, alam mo na. Oo. Kaya, ngayon naman, anyway, water is life. Water is life. Anyway, yan po ang ating pag-uusapan today. Kayo lang po tumutok sa aming programa, syempre po sa DZMM. Ang oras, 11:16, patawid ng 11:17 ng umaga. Magbabalik ang nagseserbisyo Linya Corpus sa DZMM Radio Patrol sa East. Nagseserbisyo Linya Corpus sa DZMM Radio Patrol sa East 30.
may bisita. Upo po kayo. Ang ating KOTD, Kaserbisyo of the Day. Para po talakayin ang Wag Patak Saya Water Conservation ng campaign ng DENR, makakasama po natin ang Chief ng Legal Affairs Office mula po sa kanilang hanay, ang DENR, si Attorney Casey Panopio Lofranco. Attorney Casey, good morning po and welcome to DZMM. Mix Busos and Maan Makapagal, good morning po. Good morning po, Sir Mix. Mamaan, good morning po. Alright, Wag Patak Saya. Wag Patak Saya. Ano po ba ito, Attorney? Itong Wag Patak Saya, ito yung campaign ngayon ng DNR which started nung March pa lang. Ang pinuperso nitong Wag Patak Saya ay yung mahikayat yung mga communities natin, mga households natin na maging mas responsable at matipid sa paggamit ng mga tubig natin. Kasi kada patak, talaga every drop counts. Yun nga naman yung Doon mo lang sinasabi. naman ma-realize kapag nawala ng tulo yung tubig eh. Diba? Pero yun nga, sakit natin yan. Magsisipilyo, bukas yung gripo. Maghuhugas, all throughout ng paghuhugas ay bukas yung gripo. Ano pa ba? Anong maliligo, ganun din. Anong Usual. pinakamaaksaya? Opo. Sa Ganyan. lahat ng gawaing bahay na gumagamit ng tubig. So, maraming mga paggamit natin ng tubig, no? Mga potable water. Yung potable water na nanggagaling sa ating mga, yung iba galing sa gripo, ginagamit natin for other means, gaya ng pagdidilig, pagka-car wash, pagbabasa ng lupa, di ba kapag mainit at saka yung maalikabok, ginagamit natin siya. In fact, may mga means tayo to conserve water, gaya ng gather ng rainwater, ang dami natin ito. So, paggamit ng catch basins, pwede natin gamitin to sa gamit dun sa pagdidilig, Oo. di ba? Tapos yung meron pa yung Pambuhos ng ating mga kubeta. Sa Oo, yes. oo. Imbis na magpa-flush ka, sabihin natin yung mga sobra mong tubig mula sa balde, ipam-flush mo na lang. Oo, pero Opo, yun opo. na nga siguro yung habit lang nakikita ko, kahit ako naman yun maghuhugas ka, nagsasabon ka pa lang naman, open yung gripo. Yes. Yun ang hirap mong guilty tayo lahat Guilty ako dyan sa paghuhugas ng pinggan. Na naka-open lang. Naka-open. Kasi syempre, maghuhugas ka, puno-puno nung sabon yung kamay mo, on and off. So, hindi mo namamalaya, naka-open lang yung Oo. gripo. Nag-aaksaya ka na. Kaya nga sa mall, Oo di ba? nga eh. Bluetooth Dispenser. ba yun? Hindi, Pwede. parang ano yun? automatic. Baka Sensor. Infrared. Di ba bago nagka-Bluetooth? Magpalagay- Infrared. Sensor lang Sensor naman. yun, sensor yun. Oo. Tama. Diba, Oo. na kapag gagamitin mo lang, itatapat mo, doon pa lang. Correct, Siyempre, opo. mahal naman yun kung yung gripo mo, may pa-sensor ka. Oo nga. Shalas, Oo, diba? kasyala, pang mall. Oo. Opo. So ito po, no? Ito po, Attorney Casey, ito po nga Wag Patak Saya. Ano po yung mga tinututukan po ninyong programs, activities, campaigns? Paano po ba ito, ma'am? So gusto nating magkaroon ng behavioral change doon sa ating communities. So meron tayong kung makikita nyo at nakafollow kayo sa mga social media page ng DNR, meron doong mga infographics na tinuturuan tayo ng mga tipid tips kung paano mas mapapaayos ang paggamit natin ng ating water resource. Tapos meron siyang para kalat talaga itong impormasyon. Meron tayong Viber. Siyempre, lahat tayo may mga ganyan may Viber sticker tayo. Tapos, meron tayong hotline. No? Alam natin na yung tubig natin nasasayang din dahil sa may mga faulty, yung mga leaks, yung mga ganyan. Tagas. Meron tagas. Meron tayong hotline, Viber, meron tayong QR code na nakapaskil din doon, which I can share with you para matulungan din sa campaign na ito. Para ma-report itong mga tagas na ito at ma-actionan. Kasi makikita doon, may location, ipipin mo yung location, saan nitong mga tagas, tapos may report siya sa community o sa barangay na lang, Attorney Karen, paano natin to maipopromote itong Wag Patak Saya? Kasi minsan, di ba, may mga sunog. Walang available, wala agad pambuhos. Kailangan ba may mga drum-drum? Kaya lang, sasabihin naman ng iba, kahit sa bahay, Attorney Karen, yung aesthetic naman ng bahay ko, puro drum. Tapos, puro balde, di ba? Parang papangit. Ganyan. So, paano may reconcile yun, Attorney Karen? Napakalaking partisipasyon ng ating mga magulang doon sa mga bahay, no? Kasi tayo yung mga
kabataan, yung mga madalas gumagamit ng mga tubig pagka pumasok na yung mga magulang sa bahay. Sa office. Opo. Ano sila tayong mga magulang, tayo yung parang educators, Opo. lalo yung mga nanay. So, pwede nating i-continue na i-inform sa ating mga anak kung na itong water kasi, resource siya. Resource siya. So, yung mga, nauubos siya. Lang natin, we take for granted itong lumalabas sa ating mga faucets. Opo. No? So, parang, maganda kung maipapakita natin sa ating mga households kung gaano ka-importante ito. Bahala na yung mga aesthetics na yan. Kasi alam nyo, may mga far-flung barangays, may mga small island barangays, at saka yung mga area sa matataas na lugar na El Nino o walang El Nino, nagkukulang sila ng water supply. Ibig sabihin, inaakit pa yung mga tubig, galon-galon. Diba? Yes. Ayan, may ganun ha. At may mga kahit subdivision, diba? Hirap sila sa tubig. Yes, may Opo. mga ganun. Na nagrarasyon pa. Diba, sabi nga, di bale ng, kasi ano lang naman to, conversation lang naman, diba? Di bale ng mag-brown out, wag lang mawalan ng tubig. Oo. Of course, importante pa rin ang power and electricity, pero talagang hindi ka rin makasurvive Yung tubig talaga. nang walang tubig. Attorney Casey, sabi niyo po kanina, nagpo-provide po kayo ng mga tips. Yes. Ano po itong mga basic tips na ito? Okay, yung mga tips na ito, yung mga nasabi nyo na rin kanina, no, habang nagsisipilyo, habang naguhugas ng plato, habang di pa ginagamit, patayin mo na yung gripo. Maganda rin gumamit tayo ng mga basin, mga baso habang nagsisipilyo, no? Tapos yung mga tumutulong gripo, ayusin natin agad, at saka yung mga nasabi ko din kanina, i-report natin kung may mga tagas, no, yung ating mga tubo. At saka maging masinop tayo yung pagdidilig natin, gamitin natin as much as possible yung mga recycled water natin, no, yung mga hugas natin. Tapos kapag di ba naglalaba tayo, no, may washing machine, full load as much as possible. Kasi kung hindi full load, para mas efficient yung paggamit natin. Opo. Diba may sinasabi sila na ang yung top load, front load, ano yung mas matipid. Kung bibili ka pa lang ng washing machine. Ano pong may ano po. Diba sinasabi nila parang front load, mas konti ang ginagamit na tubig kumpara doon sa top load. Yun yung nilalagyan mo. Oo, yun. Pero depende rin, no? Siguro sa setting ng Depende sa Ako rin setting. man, ang ginagawa ko dyan, kapag nakikita ko na, mostly pag full load talaga, yung top water na level. Pero kapag mid lang, medyo tatantyahin mo rin eh. Kailangan ko ba ng full water level sa konting labahan? Correct. Sayang din sa labahan yun. Kaya Sayang nga- din sa tubig yun. Kaya nga may mga laundry station at the same time katabi water station. Yes, oo. Tama ba? Yes. oo. Kasi yung paano ba yun, Attorney Karen? Parang gray water management, no? Yung mga pag-recycle ng tubig na maaari namang gamitin for non-potable uses, no? Hindi naman yun na yung sa pang-inom. laundry. Opo. Kasi alam nyo, dapat, ngayon pa lang, dapat malaman ng mga kababayan natin itong importansya ng pagtitipid sa tubig dahil according to Pag-asa, may looming na El Nino na magaganap. Hindi pa Opo. na-declare po, no? Pero yun nga po, no, at least, ito nga, looming, di ba? Parang June, July, August, yung inaasahan natin. So again, ano po yung mga paghahandang ginagawa ng ibig sabihin DNR? ba nito ay konti ang ulan na mararanasan ng bansa sa mga buwan na to? Dapat kasi tag-ulan na yung time Yun na na yun, nga ha? eh. Oo Bumabaha-baha na sa atin. Correct, Yes. opo. Ano po nga ginagawang paghahanda po at least ang DNR, at least preparing for that? Opo. For DNR, nagsimula tayo nitong campaign na ito since March, no, para ipaalam sa publiko yung importansya ng patitipid. Kasi ang water supply ng Metro Manila comes from Angat Dam. No? Bumababa siya ng bumababa. As of yesterday, ang pagkaalam ko nasa 174.83 meters yung yung taas niya. Pero usually dapat nasa 180 siya. Nasa 180 meters. So ang baba niya na. Short lang ng onte. Oo. Short ng onte. Opo. Pero ang sabi ng Pag-asa, normal naman nabababa ito until the end of June. And then supposedly by July, aakyat na siya ulit.
Kaso lang, because of the looming 79% chance na magkaroon ng El Nino, maaaring hindi yun mangyari because of drier season, lesser rainfall. So, kailangan tipirin natin yung ating reserve water sa hanggat na. Oo. Tipirin natin ating reserve water kasi kung hindi rin tayo mindful sa paggamit ng tubig, lalo na kapag magkaroon ng demand at hindi umangat sa Angat Dam, itataas din ang presyo ng tubig natin. 'Di ba? Kapag mas marami ang consumption, tapos pag mas marami pa ang demand. So, nasa sa atin din yun. Babalik din sa atin. 'Di ba? Kasi, baka masakit. Naramdaman ko nga pagpasok ng February, tumaas yung water bill namin. Parang times 3. Times 3? Bakit? Times 3. Dahil yung consumption Consumption kasi siguro nagtaas din ng rate. Tapos yung consumption tumaas din. So, masakit siya sa bulsa. Oh, yun. Alright. di ba nung nagka-problema tayo, yung crisis sa oil, Yun din. sa gasolina, di ba? Yes. Di ba, Angat Dam, gumagamit ng kuryente yan. Di ba? Ano din to? Parang Domino effect Yes. din to na baka mawalan din ng supply o kumonte ang supply ng tubig. So at least naman with that information na alam mo yun, kapag nakikinig po tayo ng legit na balita, kapag i-confirm nga natin, at least yung El Nino, di ba? If that happens, quote-unquote, at least we are better prepared. Mas alam natin. At alam natin yung mga tips na to, kasi hindi naman rocket science yan eh. Basic lang yan eh. 'Di ba? And magandang paalala yan syempre sa DENR. At sa mga nag-iipon ng tubig, ay takpan nyo rin naman yung mga drum at balde. Kasi baka pamugaran, no? Mga lamok. Oo. Na maraming kiti-kiti. O baka mami, kapitbahay mo. Problema naman natin ay dengue. Dengue. Okay, baka mami, kapitbahay mo, nakiligo. Yung drum mo, puno. Tapos, pagkita mo, kalahati na. Tanda ko naman, ita ko, di ba? Yung pinapasok ko sa loob ng drum, naliligo. Naliligo. Mga Diba? chikiti. Ano ba yun? Correct. Experience mo yun? Yung Alright. sobrang liit ka pa nun. Correct, totoo yan. So, Yung sayang sa kasyang-kasya ka tubig pa. yun, ha? Sayang sa tubig. Oo nga, di ba pag yung mga bata, kapag nandun lang, oo nga, tama. Good reminder. So at least kung kailangan natin magtipid, yung mga ganong klaseng mga fun, baka pwedeng maiwasan. Tsaka Hindi sa naman sobrang maiwasan. init ngayon ng panahon, may mga nagpo-put up ng mini swimming pool. Ayun din. Diba? Ayan. Lalagyan mo Oo. lang naman ng tubig yun. Oo. Sa ating mga community, sa mga barangay. Kasi nga ayan. Pressure. Freshen up. Oo. Pero yun nga, tipid-tipid din. Pero Kung yun nga, hindi no? rin kailangan. Kasi nga usually this time traditionally pag mga 3rd week, 4th week of May, paulan na eh. Pero hindi pa natin masyadong Ang nararamdaman. kainit pa ngayon. Oo. Ayan, pahuling paalala na lang po, Attorney Casey mula po sa DENR. Okay. Ang pahuling paalala po, para sa mga viewers ngayon, tandaan po natin, importante ang magtipid ng tubig, huwag pataksaya. Every drop counts because of the looming El Nino. Habang meron pang water supply, tipirin natin ito dahil ang epekto natin pag pinagsama-sama ay malaki. Kung meron po tayong mga complaints about our water, kung may discoloration, may tagas, yung mga ganyan, maaari nyo po itong i-report pwede pong ibigay po ito sa Viber. Yes po, go ahead po. Ayan, sa Viber number 0949-884-8927. Pwede rin po silang magpadala ng email sa wrmo@dnr.gov.ph. At meron din pong QR code sa aming social media page which you can also access through this link, https tinyurl.com/WRMO hotline. Ayan. Alright, maraming salamat po sa ating kaserbisyo of the day, Attorney Casey Panopio Lofranco. Siya po ang Chief ng Legal Affairs Service mula po sa DENR. Thank you, ma'am. Pabati lang sige si po, ma'am. ma'am. Sige, go ahead po, ma'am. Go ahead, Attorney. Okay, hello. Sana nakinig kayo sa mga anak ko, Phoenix, Coco. Sana nakinig kayo kay nanay ha. At saka sa asawa ko, Attorney Butoy. Tandaan natin, tignan na natin ang ating mga tubo kung may leaks at magtipid sa tubig. Yan. Para yung magtipid sa tubig, bilin sa mga anak ha. Mga anak ha, tipid kayo sa tubig. Maraming salamat po, Attorney Casey Panopio Lofranco. Salamat Muli, Chief Legal Affairs Service mula po sa DENR.
Ang oras po, 11:36 ng umaga. Magbabalik ang nagseserbisyo Niña Corpus kasama si Migs Bustos. Serbisyo Niña Corpus kasama si Migs Bustos sa DZMM. Nagbabalik po ang nagseserbisyo, Niña Corpus at Migs Bustos. Kasama po si Maan Makapagal. Bati lang po tayo sa YouTube. Hi, hello and good morning mga kapamilya at mga kaserbisyo. Mga suki natin dito, sila... Hello, Paul Miranda. Binabati ko lang kayo kasi meron silang sariling diskusyon eh. Sila Doming Crisologo. Sarah C. from LACA. Magandang morning, Miss Man and Sir Migs. Maraming mga Laker fans dito at sila ay kumbaga wapakels lang sa NBA Finals kasi wala daw ang kanilang Lakers. Tita Nona Damian, hello and good morning po. At syempre kay na Darwin Cabalan, Louie Basco. Wednesday po. Hello po, good morning Sir Migs and maganda and blooming mamaan. For me, minsan 8 glasses or lagpas na ang iniinom ko pong tubig. Listening po habang nasa biyahe from Valenzuela City mula kay Darwin Cabalan. Buo na yung Shoutout araw po. ko. Oo, buo na daw. Buo na, araw mo. Oo. Sabi niya, maganda at blooming. Totoo naman yun. At syempre Pinasabi ko yun eh. Ha? Pinasabi ko. Pinasabi mo. Ikaw meron ka palang may resba ka pala. Siyempre kay Darwin Cedillo, shoutout daw. Darwin Cedillo Cabalan, Lirio Cedillo Cabalan, Ryota Takashi Cabalan, O'Hara Rosario Cedillo Cabalan sa Barangay Katmon, Malabon Salamat. City. Good morning. Samantala, meron na po tayong pasasalamatan. Para sa masiglakas na araw, katuwang ng DZMM ang Gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya. Maraming salamat po sa Gardenia at syempre sa Umali family. Hi, hello, and good morning po sa inyo. Thank you for your support, of course, to DZMM. Ngayon lang po, meron lang po tayong isang reports. Makakusap po natin si Lestor Aler. Lestor. Migs, Maan, tahimik at payapa sa mga oras na ito ang labas ng bahay kung saan ito yung sinalakay ng mga otoridad. Dito yan sa isang subdivision sa Angeles City, Pampanga, pasado alas 6 ng umaga kanina. Matapos ang sinag-operasyon ng pinagsamang puwersa ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG at National Bureau of Investigation. Ito yung bahay na sinasabing tinitirahan umano ni Senator Ronald Bato de la Rosa, kung saan napag-alaman na pagmamay-ari ito ng tito ni Senator Robin Padilla na si Lakay Carino. May nakausap tayo noon na mula sa barangay at pati na rin doon sa mismong may-ari o yung nagre-rent doon sa bahay. Kung saan ayon kay Maribel Gadong, puro leader ng subdivision, tinawag siya ng isa sa kanilang kagawad at XO na may gagawing operasyon nga doon sa naturang bahay. Sinabi niya rin na tumagal ng 30 minuto ang nangyaring operasyon kung saan sinuyod ng mga ito ang bawat sulok ng bahay. Kwento naman ni Vina Pahantoy na nakatira doon sa bahay kung saan ginawa ang operasyon, nagulat na lamang siya na may mga otoridad na sa tapat ng kanilang bahay. Pero paglilinaw niya, walang Senator Ronald Bato de la Rosa sa kanilang bahay ng mga oras na iyon. Kwento naman ng ilang mga nakatira malapit sa bahay kung saan isinagawa yung operasyon na wala silang nakita o naaninag na pickup truck na pumasok doon matapos ng tumakas sa Senado ito si Senator Ronald Bato de la Rosa noong May 13. Sa mga oras na ito, Migs, Maan, wala na ang mga tauhan ng NBI at CIDG sa lugar. Pero meron tayong mga nakitang ilang pulis mula sa Angeles City Police sa harap ng naturang bahay. At iyan ang latest update para sa DZMM. Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Lestor, good morning, Migs and Maan. So actually, para at least sa mga unang nakakarinig pa lang ng balitang ito, kasi ako nasagap ko lang to kani-kanina lamang bago magprograma. So basically, wala sila nahanap. Tama, Migs, no? Bigo itong CIDG at NBI na
mahanap nga si Senator Ronald Bato de la Rosa doon nga sa bahay na kanilang sinalakay dito yan sa isang subdivision sa Angeles City sa Pampanga kaninang umaga. Ayon nga doon sa nakausap natin na purok leader ay nagtagal ng 30 minutes yung kanilang operasyon doon sa loob ng bahay. Hinalugog nila, hinanap nila kung meron bang traces nga ng Senator Ronald Bato de la Rosa, pero sadly wala nga silang kahit nakita na Senator Ronald Bato de la Rosa. At ayon nga doon sa purok leader ay may bitbit nga itong yung sinasabing warrant of arrest nga laban nga dito kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Lester, kasi syempre kailangan merong representative from the barangay, no? So may tao din ba doon sa loob ng bahay? Tama ka, yung sa mga ganyang operasyon ay kinakailangan nga ng at least representative ng barangay na nakakasakop dun sa lugar. At nung time na magsasagawa sila ng operasyon, kwento nga nung nakatira doon mismo na nagre-rent nung bahay na pagmamayari nga nung tito ni Senator Robin Padilla, ay may tao ng mga oras na yun. Kaya nagulat na lamang siya na may mga operatiba or may mga authority doon nga sa bahay. At nagpaalam naman daw itong mga authority na magsasagawa nga sila ng search doon sa loob ng bahay related nga dito nga kay Senator Ronald Bato de la Rosa Maan. Tapos Lester, kasi sabi mo nga nakausap mo yung purok leader, tapos yung mga kapitbahay. Meron bang at least days prior na meron ba silang parang nakitang mga namataan ba? May unusual activity? Meron ba talagang nakatira sa bahay na yun? Kasi at the same time, malamang merong tip na may nagtimbre na nandyan siya. Pero sila ba at least sa community, nakatunog ba sila? Tsaka ang sinasabi ba, Lester, nung umalis siya ng Senado, apparently, kasi di ba nakisabay daw siya kay Senator Robin Padilla, dyan talaga dumiretso, Lester. Migs, yun nga, nakausap natin yung mga nakatira noon, yung mga neighborhood doon sa mismong street na yon kung saan nakalagak nga yung bahay na pinaniniwala ang pinagstayan nga nito ni Senator Ronald Bato de la Rosa. At ang ayon naman sa kanila ay wala silang naaninag o nakita na kahit anong sasakyan o kahinahinang sasakyan na pumapasok nga doon sa naturang bahay. Kahit yung sinasabing pick-up na di umano na pinaglipatan nito ni Senator Ronald Bato de la Rosa matapos ngang lumabas doon sa Senado nitong May 13, ito yung kasagsagan ng nangyaring putukan nga sa loob ng Senado. Alright, maraming salamat, Lester Aler. Thank you, Lester. Alright, so ngayon mahalagang mapag-usapan natin ang summer nutrition and hydration. Makakausap po natin ngayon isang R&D. Registered Nutritionist and Dietitian, Bianca Sanchez. Hello and good morning, Bianca. Good morning po. Yes, good morning. Thank you din. Kasi rare tayong nakakausap, nakakwentuhan ng isang Registered Nutritionist and Dietitian. So pagdating sa hydration, okay, kahit paano na, siguro natapos na yung peak ng summer, mainit pa rin. So at least from your perspective, gaano ka-importante ang hydration? Tsaka ano ba talaga? Ilang bang baso ng tubig ang kailangan ba malunod-lunod ka? Oo. Baka naman kasi di ba may effect din yung sa kidney. Pag nalulunod na rin yung kidney. So ano ba talaga? Ilang baso ng tubig sa isang araw? Yes. Ang rekomendasyon po sa fluid intake o sa tubig na kailangan natin sa isang araw ay nakadepende po sa isang individual. Sa edad, sa gender, sa physical activity. Pero, para po malaman natin kung gaano ba karami yung kailangan natin, pagising natin sa umaga, tignan natin ang kulay ng ating ihi. Kapag ito ay pale yellow o medyo maputlang dilaw, okay po kayo, hydrated kayo. Pero pag ito ay dark urine na or dark na yung ihi natin, ito ay pwedeng magsanhi ng dehydration na. Parang sign na siya na dehydrated na tayo. Kasama pa dito, pagka dry na yung labi natin o yung skin natin nagda-dry na din o medyo nahihilo na tayo. Tapos lagi na tayong uhaw. Oo, bakit Bianca? Kapag dehydrated, baka isipin lang naman ng tao, pag dehydrated, uhaw lang naman yan. Pero kapag talagang dehydrated ang isang tao, maraming pwedeng maging effects yan, di ba? Yes. Katulad ng? Pwede tayong mahimatay, pwede tayong
maging delusional. Yan. So, hindi lang siya sa pag-ibig nangyayari. Ay. Nangyayari din siya sa kapag nagkulang tayo Delulu. sa tubig. Magiging Delulu. delulu tayo. Isip ko oo nga. So kulang ka, ang sasagot mo lagi, kulang ka lang sa tubig. Kulang ka lang sa te. tubig. Oo Inom nga. ka lang. Siyempre, pag delusional, ang delusional, siyempre, English yan. Pag sabing delusional, in layman's terms, ano bang nangyayari kapag delusional ang isang tao, Bianca? Parang minsan, nawawala tayo sa sarili. Parang parang pag-ibig kung pa yan. rin. Oo nga, pwede pa rin natin siyang i-relate. Ay, baka hugot ba kayo? Oo, di ba? Kapag wala sa sarili, okay, what happens, May kasama Bianca? siyang iba. Oo, Ay, di naman, ba? delulu na naman. Pwede rin na parang sumakit yung ulo natin, lagi tayong nahihilo, yan, yung mga usual na nararamdaman natin pag dehydrated tayo. Yun, yung pinakamalala, yan, pwede na tayong mahimatay talaga sa sobrang dehydrated natin. So, ilang baso ng tubig? Ano ba dapat ang interval? Pwede bang 2 na ngayon para mamaya hindi na? Ano ba dapat? Ayan, pag inom ng tubig, mas okay na ikalat natin siya sa isang buong araw. Hindi yung lulunurin natin yung katawan natin sa tubig. Kasi baka naman mahirapan yung katawan natin na i-process o ilabas yung mga sobrang tubig sa katawan natin. So, meron din tayong tinatawag na overhydration. So, kailangan din natin yung iwasan. Kasi kahalintulad po ng dehydration, ang overhydration, pwede rin siyang mag-cause ng laging masakit yung ulo natin. Then, tapos nahihilo na rin tayo. Halos pareho din sila ng sintomas. Yung isa kulang ka lang sa tubig, yung isa sobra ka sa tubig. Pagdating sa pagkain, meron ba mga pagkain na nakakatulong sa ating hydration? Ayan, so pwede tayong kumain ng mga prutas at gulay na mataas sa tubig. So tulad yan ng pakwan, pinya, sa mga gulay natin, yung mga locally sourced natin na mga gulay tulad ng kangkong, petsa, yan, pwede tayong kumain, mga kamatis, para lang din ma-boost yung ating hydration. Oo. Eto, Bianca, ang tanong kasi, may nagsasabi na first thing in the morning ay water dapat. Preferably ay, kumbaga, yung medyo mainit-init, di ba? At wag daw muna kape. At sa gabi ba, dapat bang uminom talaga bago matulog? Yes, Diba may oo. ganun eh. Kasi or else, parang nawiwiwi ka naman. This oras ng gabi, Alam mo, magigising same ka question. naman. Diba? Same question. Oo. Oo. Ayan. Pagdating sa tubig sa umaga, okay naman siya para makatulong nga sa ating pag-hydrate. Ang kape, pwede masama lang siya kapag ininom natin siya ng walang laman yung tiyan kasi pwedeng mag-acid tayo. Lalo na yung mga taong natitrigger, may mga GERD. Yan, pwedeng matrigger ang acid reflux nila. So, medyo iwasan natin ang pag-inom ng kape. Pagkagising na pagkagising. Water. Pwede naman kung gusto mo agad mag-hydrate. Pero hindi naman necessarily o hindi naman po sobrang kailangan na uminom ka agad ng tubig pagkadilat po ng mata. Bago matulog. Pag bago naman po matulog, nakadepende siya. Minsan po sa mga medyo may edad na, mas okay na wag na po munang uminom ng tubig kasi sila po yung mababaw lang ang tulog at laging umiihi sa gabi. Oo. So, napapadalas ang pag-ihi pag medyo may edad na po tayo. So, mas okay na wag po muna, pagising na lang. Parang kaso- balance din, mabalance din maanin, di ba? Kapag ihi ka ng ihi sa gabi, nako-compromise naman yung sleep mo. Tapos kapag di ka naman makarecover na maayos, hindi ka naman healthy yung feeling mo. Dahil Oo. hindi ka nga uminom ng tubig sa gabi, pagising mo, yun yung sinasabi mo na medyo madilaw Yes. yung ihi. So, Ayun ibig lang. sabihin, dehydrated ba ako Hindi nun? naman siya dehydrated agad. Pwede lang siyang maging sign. So, uminom ka na ng tubig pag medyo dark na po ang kulay ng ihi natin. So, I parang, see. yan, pwede siyang mag-lead sa Oo. dehydration. Yung iba kasi, ay, replacement ang juice. Yun na nga. Minsan, sports drink. Yes. So, yun nga ang pinag-usapan namin kanina. Oo. Counted ba dapat dun sa fluid intake, yung mga ganun? Yan din ang tanong ko. Hindi, tama. Kumbaga, ESP tayo, Yes. ESP. So, Same wavelength. Same wavelength, oo. kapag pagdating sa juice, sa fluid recommendation, kasama na siya. So, depende sa individual, may mga tao na may mga nirekomendahan na yung depende sa urine output, plus lang ng ilang ml ng tubig. Yung iba naman, may rekomenda na parang 11 hanggang 13 glasses of fluids. So, pag doon, kasama na, accounted na po doon yung mga juices natin and yung mga coffee, yan. Pero kapag ka po
tubig lang. Usually, yan po yung recommended na 8 glasses of water per day. Pero nabanggit ko nga po kanina na nakadepende rin po siya sa isang individual. Oo. Alam mo, isang problema natin, yung mga kababayan natin na nagtatrabaho sa labas. Ano yan? Sila manong driver, jeep, TNVS, Sila aling banang. construction work, yung mga nagtitinda sa labas, Sa arawan, 'di ba? Oo. Siyempre, kumbaga yung access mo sa public toilet, 'di ba? Minsan nga na hindi ka ayaw mo mag-CR dahil sa sobrang dumi. Yun na nga, kumbaga yung access talaga, lalo kung namamasada. 'Di ba? Tipong kahit naiihi, nagkaka-UTI tuloy. Kadalasan mga sakit nila, 'di ba? So ano maipapayo mo? Paano 'yon? Paano nila ma-observe na uminom nung kasi pag inom mo mamaya mawiwi ka sa namamasada. Paano 'yon? Kung ganun po, parang usually naman every 3 hours naman po tayo na nakakaramdam ng pag-ihi. So, lalo na po pag well-hydrated po tayo, parang every 3 hours tayo makakaramdam. So, mas okay po siguro na tumabi po muna sa isang tabi at umihi po tayo. Tapos ang pag-inom po ng tubig, magbaon lang tayo ng kahit 2 litro ng tubig, 1 galon ng tubig, na iinumin natin siya buong araw. Para naman po hindi oras-oras na nakakaramdam tayo ng pag-ihi. Oo. So at least meron mga ganong mga signs, wag din natin naman ignorin. Kasi naman baka mamaya naiihi na tayo. Tapos sasantabi natin. Pipigilan. Baka naman magkaroon ng ibang issue. Yan, oo, ayan. So ngayon, Bianca, Atisa, nakikita mo Atisa iyong profession sa pagkain din ng tama, 'di ba? Yes. Gano'n rin 'yun kahalaga, yung tamang pagkain kasi syempre hindi lang naman hydration ang issue natin. Marami ring may comorbidities, Yes. mataas ang kolesterol, 'di ba? High blood pressure at siguro sa mga kinakain natin, doon din siya kumbaga talagang nagmamanifest. Teka. Si Kiko Cueto. Boss Sabi Kiko. niya, Boss pag Kiko. kumain ng matamis, dadamihan ko lang na inom ng tubig. Oo Maka-flash nga. out din yan. Totoo ba yun? Ah, Ating EP. Nilaglag Sorry. mo si Boss Kiko, Kasi ha? kailangan may case study. May case study. Oo, Oo, may case tama. study. Oo. Pag ganyan po, yan, mafa-flash, pero mahihirapan po ang kidney natin. So, bibigyan natin siya ng extra work para ilabas po yung mga sobrang asukal sa katawan natin. Oo. So, mas mahihirapan po tayo. So, hindi totoo yun. Boss Kiko, Kasi di ba pag kumain ka ng, di ba minsan gusto mo ng chips, salty Yes. yun, mataas sa sodium. Minsan nag-crave ka lang naman. Mahilig sa soda. Ako naisip ko, inom ako ng maraming tubig. Kasi Oo para nga. mabilis lumabas sa katawan. So, kumbaga, it will defeat the purpose. Yes. Oo. Opo. Kasi kapag overworked ang kidney, hindi naman din yun Hindi maganda. po siya maganda. Oo. So, yun din, tamang pagkain. Tamang pagkain po talaga. So, bigyan ko po kayo ng tip. So, di ba po meron tayong pinggang Pinoy na tinuturo po sa atin siya Liitan since mo daw yung elementary. pinggan. Totoo. Totoo. Liitan mo yung pinggan. Oo, pero ano ba Kaso dapat ilang ang laman? balik. Tama. Ilang balik. Oo, yun nga lang. Pero ano naman ang pinggang Pinoy? Ayun, yung pinggang Pinoy po, meron tayong tinatawag na Go, Grow, and Glow. So, parang alam ko po, Classic. elementary pa lang tayo, Classic. tinuturo na sa Oo atin nga. yan. Yung Go Foods natin, yan yung mga carbohydrate-rich sources o dyan nanggagaling ang enerhiya po natin. So, ano ba yan? Yung mga kanin, tinapay, mga mais, kamote, yan. Tapos yung mga grow foods po natin, yan yung mga karne natin usually. So yung mga red meat natin, baboy, isda, manok, pwede rin yung tokwa, pwede rin manggaling dyan yung gatas. Tapos po yung mga glow foods natin, dito na papasok yung fruits and vegetables po natin. So yung mga spinach, ay yung mga kangkong, yan, yung mga kamatis, pwede rin yung mga talong, kung ano man, sa mga prutas, saging, usual na nabibili po sa kahit saan lang, tapos pinya, ayan, papaya, pwede naman po. Sabi Yun. nila uminom ka raw ng tubig bago kumain. Isang basong tubig. Para konting kainin. Busog ka na agad. Totoo ba yun? Pwede naman po, kung gusto nyo ma-boost po yung weight, pagbabawas po ng timbang, isang baso ng tubig, pwede. Pero okay lang din po kung pagtapos na. Just make sure po na uminom tayo ng tubig, pag kumakain tayo. Tsaka at the same time, pwede na nating mabawasan yung mga intake ng mga artificial sugar, refined sugar, Yes. through fruits. Yes. Kung Pero meron mataas kang, din ng sugar, ng Yes. fruits, Oo. ng mga juices. Pero maganda ng fruits kaysa sa chocolate. Ay, oo. Oo, kung Pero lalo yung na mga kung araw-araw. nakatetra, di ba yung mga nakabote Oo, na mga mataas sa processed. sugar? Yeah. Titignan pa rin naman yung sugar content. Yes. Yung mga nag-intermittent
fasting. May kilala ako. Ay. Yung iba kasi hindi talaga nainom ng tubig. Diba? Before kumain. So, ano ba dapat? Okay lang, tubig lang. Counted ba yun sa IF? As a dietitian, hindi ko po kasi nare-recommenda ang intermittent diet. Intermittent fasting. So, hindi siya for general population. So, hindi po siya pangkalahatan. So, meron lang ilang sakit na pwede siyang i-recommenda pero hindi po siya para sa ating lahat. Lalo kung matatanda na. Opo. Tapos, si mga bata rin, kailangan ng nutrient. Yes. Tagang kompleto yun dapat. At saka po, hindi siya sustainable na pagkain. Kasi po, kunyari, nasanay na tayo intermittent. Tapos bumalik tayo sa dati nating kain. Yun lang. So, minsan, yung katawan natin nararamdaman niya, may food na, finally. Yes. So, from survival mode, kakain po tayo ng kakain. Madami So, rin. maaaring, bumalik lang din po, dumoble pa po ang maging effect nito sa atin. Pero kasi may iba kasi na hindi sanay mag-almusal. Yes. Hindi dahil sa sinadya nila. Pero totoo yun. Hindi Di lang ba po may mga talaga taong sanay. hindi nag-aalmusal? Ayan. Pahuli paalala na lang, Bianca. Last message. Oo, yes. Stay hydrated po, inom tayo ng tubig, lalo na ngayong tag-init, lagi tayong pinagpapawisan. So magbaon lang tayo lagi ng tubig para mapanatili nating healthy yung katawan natin. And always remember po yung MOBAVA. So ano ba yon? Moderation, balance, variety. Moderation, wala naman pong masamang pagkain. Mag-limit lang tayo. Yan. Tapos balance, wala pong nutrient na mas mahalaga. So, carbohydrates, protein, fats, pare-pareho po silang mahalaga sa katawan natin. And then variety, kumain po tayo ng iba't ibang pagkain, lalo na sa prutas at gulay, iba't ibang kulay, para po iba't ibang nutrients din yung makukuha natin sa kanila. Alright, Galing. MOBAVA. Moderation, Yes. balance, and variety. Maraming salamat. Ang gandang tip nun. Maraming salamat sa ating nutritionist, dietitian, Bianca Sanchez. Thank you, Bianca, for Thank your you. service. Thank you. Susunod po, headline ngayon. Kasama sina Jeffrey Hernaez at Rica Lazo. Muli ako po si Mix Bustos, nagseserbisyo. At ako naman po si Maan Makapagal. Paano? Bukas ulit. Bye! Nagseserbisyo, Niña Corpus at Migs Bustos sa DZMM.